A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa ating nag-iisang dakilang tagapaglikha. Walang iba kundi Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay naggawad sa atin ng pagkakataon at panahon, oras, kakayahan upang ipagpatuloy natin ang ating pananaliksik hinggil sa ating pananampalataya, dahil katiyakan at tunay na ang kaalaman ng Islam ay napakalawak. Sabi nga ng ibang mga tao na kahit bigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 100 buhay para lamang sa pagsasaliksik ng kaalaman, tunay na ito ay kulang pa ito, subalit hindi pa rin natin kayang arukin ang lahat ng kaalaman sa Islam. Alhamdulillah mga kapatid sa panampalatayang Islam, brother and sister, welcome po sa unang araw ng ating season 2. Alhamdulillah, ito po ay pinadali sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun lahat tayo, mula sa mga estudyante ng season 1 hanggang sa mga newcomers o new students, ay nandito ngayon sa isang plataforma na kung saan walang iba kundi ang Google Meet upang magsaliksik sa daan ng kaalaman. Alhamdulillah. At naway dalangin natin sa Allah na sa pamamagitan nito ay padaliin din sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpasok sa paraiso. So mga kapatid, alhamdulillah, I think isa sa mga subject na kung saan inaabangan lahat at marami ang nag-enroll at kumuha ay walang iba kundi ang aklat or jurisprudence pagdating sa o may kinalaman sa nikah o pag-aasawa. At inshallah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, narito po ang ating presentation natin. Hopefully ay makakatulong po sa inyong pagsasaliksik ang presentation na ito kahit papaano, inshallah subhanahu wa ta'ala. At anuman yung mga pagkukulang natin, anuman yung mga aberya na hindi natin control, ako po ay humihingi ng paumanhin. So inunahan ko na kayo sa paghingi ng paumanhin at pasensya, at tayo ay magtiis sa pagtahak sa landas na ito, dahil ang tanging makakasurvive lamang sa pag-aaral na ito ay walang iba kundi ang mga taong matiisin. Yaong mga matiisin sa pagsasaliksik sa kaalaman ay talagang hindi niya sinukuan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mashallah, tabarakallah. So ang hirap naman magsalita po sa panay admit mga naano. Okay, anyway. So hopefully so narito po yung mga courses outline o na ating pag-aaralan inshallah sa pagkakataon na ito. At kung papalarin, kung hindi man natin kayang saklawin, ika nga, yung mga nandirito pa, ay sa mga susunod na pagkakataon, insyaallah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. So narito po sa lesson 1 ay ating pag-usapan ng pambungad ng ating kurso. At sa lesson 2 naman ay kainaman ng pag-aasawa. Pag-usapan natin gaano ba kainam na magkaroon ng asawa. So tabi-tabi po sa mga single dyan ha. Ito po ay trabaho lamang, walang personalan. Okay? May natamaan na agad. Okay. Sa lesson 3 mga kapatid ay pag-usapan natin ang kahulugan ng nikah. Ito man ay may kinalaman sa leksikal na kahulugan at technical na kahulugan. At gayon din pag-usapan natin sa bahaging ito ang lehislasyon ng pag-aasawa at mga kahatulan at batas ng pag-aasawa. At gayon din sa ika-4 na aralin ay ating pag-uusapan ang tinatawag na khidmatun nikah.
ang mga alituntunin, mga batas ng khitbatun nikah, ano ang kaparaanan ng khitbatun nikah, at pag-usapan natin dito ang hukum ng khitbatun nikah, yun nga, at ang pamamaraan nito. Inshallah subhanahu wa ta'ala, at least magkaroon tayo ng kaalaman, kabatiran sa bagay na ito. At sa ikalimang aralin ay ating pag-aaralan inshallah subhanahu wa ta'ala ang pakikipagkasundo, ang isyu na may kaugnayan sa pakikipagkasundo sa pagpapakasal ng isang lalaki sa babaeng may kasunduan ng ikasal sa ibang lalaki. At of course ay talagang nangyari yan, no, sa community, di ba? Sa ibang mga nangyari talaga yan, mga kapatid. Kaya naman walang makakalusot sa batas ng Islam maliban labang na ito ay binigyan ng linaw ng ating Sharia upang tayo ay hindi mangaligaw at hindi mapabayaan sa ating tinatahak na landas. So ngayon mga kapatid, dadako tayo ngayon sa unang aralin na walang iba kundi ang tinatawag na pambungad. Siyempre, tatalakay natin dito yung pambungad, panimula at ang pagpapakilala ng kurso na ito at ng aklat na ating ginagamit sa kurso na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay. So next time wag na magpalit kasi ang hirap talagang magsalita. Paki-mute po. Okay. Ang hirap magsalita po ng tapos mayroong papasok, 'di ba? Tapos kailangang i-admit. Okay. Tulad po ng sinabi natin na paki-mute po yung microphone. Jazakumullahu khair. Okay. So, lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, mga kapatid, ang Panginoon ng sanlibutan, ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan, Panginoon na naglalang sa atin at nagbigay at nagkaloob sa atin ng makakasama sa buhay. Atin siyang pinupuri at atin siyang pinasasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong, sa Kanya lamang tayo humihingi ng kalinga, sa Kanya lamang tayo humihingi ng kapatawaran, sa Kanya lamang tayo nanunumbalik mula sa ating mga pagkakasala, mula sa ating mga paglabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sa Kanya lamang tayo humihingi ng gabay at gayon din ng patnubay. Sa Kanya lamang tayo nagpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga gawain at kasamaan ng ating mga sarili. Katotohanan, sino man ang Kanyang ginabayan ay wala makapagliligaw sa Kanya, at ang sino man ang Kanyang iligaw mula sa matuwid na landas ay walang sino man ang makapaggagabay sa Kanya. So tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, ang kapuri-puri, ang kataas-taasan, ang dakila at ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At tayo ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang huling sugo at propeta na kung saan ay ipinadala sa sanlibutan bilang habag at awa para sa atin, para sa sangkatauhan. At gusto makanong kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang pamilya, sa Kanyang mga kasamahan at sa mga patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, mga brothers and sisters in Islam, tunay na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aasawa bilang aya, bilang isang malinaw na palatandaan. By the way, pag sinabi nating aya, mga kapatid, hindi lamang ito ipinapakahulugan na palatandaan. Bagkus, pag binanggit ang aya sa mga teksto ng Quran at maging sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay nagpapatunay sa malinaw na palatandaan. At pinaliwanag ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, pag sinabing aya ay ito yung palatandaan na walang sino man ang pwedeng gumawa nito maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa banal na Quran, walang binanggit na mu'jizat o mirakulo. Bagkus ang binanggit ay walang iba kundi ang aya. Kasi ang mu'jizat ay maaring gayahin at maaring tinatawag na sabihin natin ay gawin ng tao, di ba? Subalit ang ayat at kailanman ay hindi yon kayang gawin ng sinuman maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ang pag-aasawa, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang aya, bilang malinaw na palatandaan sa Kanyang kakayahan,
sa kanyang kapangyarihan mula sa kanyang mga aya na kung saan nag-aanyaya, nag-iimbita tungo sa pagmumuni-muni, tungo sa pagbulay-bulay, tungo sa tinatawag na pag-iisip ng mabuti at mabuting pagsusuri. Yaon ang mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamahal, awa, at gayon din ang tinatawag na habag sa pagitan ng mag-asawa. At naway igawad sa atin ng Allah sa mga mayroong couple o kaya sa mga may party na sa buhay, dalangin nawa natin sa Allah na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng ating mga asawa, tayo sa ating mga asawa, ang awa at habag sa isa't isa. So ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang asawang babae para sa asawang lalaki bilang kapanatagan ng kanyang kalooban at gayon din pagkakaroon ng pamamahingaan. Yun po ang talagang rason. Yan po yung sabab, kumbaga. Yan po ang tinatawag na dahilan kung bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng mag-asawa, lalaki at saka babae, ang tinatawag na kapanatagan, diba, ng kanyang kalooban at pagkakaroon ng pamamahingaan. Tunay na ang mga ito ay malinaw na isang tinatawag na palatandaan sa kanyang kadakilaan, sa kamaharlikaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganap na kakayahan. Walang sino man ang kayang gumawa nito maliban lamang Allah subhanahu wa ta'ala. So wag mag-akala ang mag-asawa na ang kanilang awat habag, pagmamahal sa pagitan nilang dalawa, ito po ay maaaring manatili sa ayon sa kanilang kagustuhan. Tunay na napakaraming mag-asawa dahil sa nawala ang pagmamahal sa isa't isa ay talaga namang saan hahantong. Alam na natin kung saan ito humantong, mga kapatid. Kaya naman lagi nating dinudua, pinapanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamahal na sa pagitan natin ay umiral mula sa umpisa hanggang sa pinakahuli. Kasi ang Allah ang nagkaloob sa pagitan ng mag-asawa ng awa, ng habag at saka ang pagmamahal, hindi ang sing-sing. Hindi yung sing-sing na bibili sa Quiapo, okay? Okay, sa mga alinman mga merkado. Hindi yon. Ito po'y taliwas sa sabihin nating akida natin mga Muslim na kung saan yung mga paniniwala ng ibang mga tao ay Jalil, sandali lang. Jalil, bakit nandito ka? Okay? Ustad? Bakit na doon ka sa kabilang section? Bakit nandito ka sa section ng kababaihan? Ay, sorry po. Okay? So, tayong mga mananampalataya ay malayo sa ating paniniwala na yung mga material sa pagitan ng mag-asawa, katulad halimbawa ng singsing, ay katiyakan, hindi ito ang nagbibigay ng pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa. Ito ay mali at ito ay nasasagasaan ang tunay na akida ng isang Muslim. Bagos ang pagmamahal, ang naglagay nito at nagkaloob nito ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ito ay napakalinaw, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay? Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 30 verse 21 ng banal na Quran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ay tinali, mayroong mga nangaligaw. Sister Maria, kayo po ay nasa section ng kalalakihan. Okay? Sister Maria Sarmiento, sandali lang po. Okay? Sister Maria Sarmiento, narinig niyo po ba ako? Pumasok tapos hindi nagsalita. Sister Maria, i-kick out na kita dito pag ano. Okay. So yun po, mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mahigit kumulang na pagpapakahulugan sa ating wika, na at kabilang din sa palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kadakilaan at ganap na kakayahan ay ang paglikha niya para sa inyo mula sa inyong sarili o kayong mga kalalakihan ng inyong mga asawa. Anong dahilan?
upang mapanatag ang inyong mga kalooban. Upang mapanatag ang inyong mga kalooban at magkaroon kayo ng pamamahingaan. So ito yung tinatawag na kahulugan ng litas kuno. From the word sukun. Na ang sukun ang ibig sabihin ay tahimik. Kaya naman sa nahu, diba? At maging sa mga tajwid na pag-aaral may sukun. Ibig sabihin ng sukun tahimik, diba? Na mahinga kumbaga. Diba? Ano po 'yun? Okay. So yun po mga kapatid, yung mga berya talaga ng sabi natin na ano. So yun mga kapatid, na kung saan bakit mayroong mic na ano? Wala ko tayo labila. Kaya naman sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ginawa niya sa pagitan ng babae at ng kanyang asawa ang pagmamahal at pagkaawa. So ginawa sa pagitan ng mag-asawa ang awa at saka yung tinatawag na pagmamahal. Diba? Malinaw. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Kaya nga, sabi ng mga mufassirun, ang ibig sabihin ng mawaddatan, ito po yung gawain sa pagitan ng mag-asawa. Alam natin yun. Ito po ay pribadong gawain sa pagitan ng mag-asawa. At saka yung rahma, ito po yung tinatawag na, ayon sa ibang mufassirun, ito ay tumutukoy sa kanilang tinatawag na sabihin nating supling, diba? O kaya sa kanilang mga anak at iba pang katulad nito na nagsasanhi ng tinatawag na pagmamahal sa pagitan nila. Inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Katiyakan sa paglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nito ay ang mga palatandaan na nagpapatunay sa kaniyang kakayahan at kaniyang kaisahan sa pagsamba para sa mga tao na nag-iisip at gayon din ay nagsusuri. Okay? So mga kapatid, ito po yung malinaw ikang sa aya na ito ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang naglagay, diba? Ang nagkaloob ng pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa ay walang iba kundi ang Allah. Hindi ang singsing, hindi ang mga pulseras na yan, lalong-lalo na hindi ang pera. You know? Katiyakan lahat ng ito ay mawawala. At kasi pag sinabing ang nagkaloob ng pagmamahal ay ang singsing, so nawala ang singsing, nawala din ang pagmamahal. Sa Bisaya pa, nabuang na. Diba? So pag naubos na yung pera, naubos na rin ang pagmamahal. Kasi nga ang pundasyon ng kanilang pagmamahal ay mula sa pera. So hindi po ganun. Bagkus, kinakailangan magmahalan ng mag-asawa for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ito ay mapanatili ang kanilang pagsasama hanggang sa dulo ng walang hanggan. So ang pag-asawa mga kapatid ay sunna ng lahat, at pag sinabi nating sunna bilang isa sa mga definition ng sunna, ito po ay kaparaanan, ito po ay pamamaraan. Pag sinabing sunna ay tariqa, ibig sabihin ito po ay landas, ito po ay paraan, diba? O ito ay practices kumbaga ng lahat ng mga sugo at lahat ng mga propeta at payo at pamana na rin ng pinakahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually ito po ay habilin, no? Ito po ay hinabilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na umma na ito. Kaya naman sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa salaysay ni Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Ya ma'syar ash-shabab, ya ma'syar ash-shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddul basar wa ahsan lil faraj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wija. Aywa, tafaddal. Mayroong kumakatok. Okay. Na kung saan sinabi mga kapatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga binata. So shabab. So o kayong mga binata. So mga binata dyan, makinig kayo ng mabuti. Ya akhi, tafaddal. Mayroon akong lecture. Sige po. Saan kayo pupunta? Sige po. Okay, malis. Pakilak lang, okay? So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'syar ash-shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. O kayong mga binata, sino man sa inyo ang may kakayahan? Sino man sa inyo ang tinatawag na may kakayahan na mag-asawa, kayo ay magsipag-asawa. Kayo ay magsipag-asawa sapagkat ito ay nagpapababa ng paningin. Ang ibig sabihin na nagpapababa ng paningin mga kapatid ay
kapag meron kang asawa, sa konsepto ng Islam, kapag meron kang asawa, hindi ka na pwede pinahihintulutan na tumingin sa iba, di ba? Not unless kapag sabihin natin na meron kang dahilan o kaya meron kang hangarin na mag-asawa o magdagdag ng asawa, di ba? So pwede kang tumingin sa iyong gustong mapapangasawa, di ba? Kasi yun yung objective ng tinatawag na asawa. Kaya naman, para hindi kayo sabihin natin kung saan-saan na umiikot ang inyong paningin, diba? Ito ay malinaw sa advice ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man sa inyo ang may kakayahan na mag-asawa, kayo ay magsipag-asawa sapagkat ito ay nagpapababa ng paningin sa mga babaeng di niya kaano-ano. Sa mga babaeng hindi niya kaano-ano, di ba? So, wag yung mga patingin-tingin. Okay? At nangangalaga, pangalawa, at nangangalaga sa masilang bahagi ng katawan. Kasi pag may asawa ka, ibig sabihin ito ay ginagamit mo lamang ika nga sa tinatawag na yung pribadong katawan mo, ginagamit mo lamang ito sa tinatawag na iyong asawa. Na kung kaya ito ay pinagbabawal, yung paggamit nito sa ibabukol sa tinatawag na kanyang asawa. Kaya pag nag-asawa ang isang tao, tandaan mo ang hikmah nito ay para mapangalagaan ang masilang bahagi ng katawan. So, ninaw, at sino man ang walang kakayahan sa pag-aasawa, siya ay mag-ayuno na lamang. So, sabar-sabar lang. Sila ay tinatawag na mag-ayuno sapagkat bakit? Para sa kanya, ito ay nagpuputol sa hangarin ng pagnanasa sa pakikipagtalik. So, yun po ang tinatawag na wisdom kung bakit ini-encourage ang mga shabab, ang mga kabataan na kapag wala pa silang kakayahan, hindi pa nila kayang i-afford ang tinatawag na pag-aasawa, ay mag-fasting sila. Mag-fasting sa kadahilanan, ang fasting ay nakakabuti talaga sa kanila. Paki-off po yung mic. Barakallahu fikum. Okay? So yung mga kapatid, okay? Meron pa akong merong mic na umaagunggong. Okay. Yan, Sister Maliha, ano po yung mic? Paki-off. Okay. So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam, tunay na walang lakas at gayon din walang tinatawag na kakayahan maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nawahingi natin ang kakayahan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagkaloob niya ang nais niyang pagkalooban ng kakayahan at lakas, at maging ang katalinuhan, maging ang kaisipan, maging ang pangunawa, at anuman mula sa mga biyaya na may kinalaman sa pangatawan, may kinalaman sa material, may kinalaman higit lalo sa pananampalataya. Katiyakan ang bagay na ito ay hindi iiral, mga kapatid, at gayon din ay hindi makagawa maliban na lamang sa kakayahan at maliban na lamang sa lakas na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat. Ang pag-aaral, ang pagsusulat, ang pag-aasa, maging sa pag-aasawa o anumang katulad nito, lahat ng gawain natin mga kapatid ay nangangailangan ng tinatawag na kakayahan. At upang sa ganun, maisakatuparan ang anumang nais natin tinatawag na gawin. So ang bagay na ito ay hindi maisasakatuparan maliban sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa ating lahat. Yung ating pag-aaral, ang paggawa ng mga artikulo, ang paggawa ng mga presentation at iba pa, lahat ng ito ay walang duda ay ayon sa pabor at kakayahan ay binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ibinilang ng Allah mula sa mga nagsasaliksik at mula sa tinatawag na mga nag-aaral. Tika muna, parang may nakalusot na sandali lang. Sino tong si ano? Okay. Okay. So ang aklat na ating mga kapatid, ang tinatawag na aklat na ating gagamitin sa totoo lang mga kapatid sa panampalatayang Islam, na kung saan ay pinamagatang ay Kitabun Nikah. Kitabun Nikah, aklat ng pag-aasawa, ay naglalaman. Okay? Ito ay tinatawag na naglalaman ng iba't ibang usapin. So ang kurso na ito ay naglalaman ng iba't ibang usapin o issue at paksa na may kinalaman sa pag-aasawa at gayon din sa pagpapakasal. So ito yung magiging ating sabihin nating kurso
at mayroon tayong mga sabihin natin handang mga reference inshallah subhanahu wa ta'ala, at napapalum nga dito yung mga paksa any issue na may kaugnayan, detalyadong issue na may kinalaman sa pag-aasawa at maging sa tinatawag pag-aasawa at pagpapakasal. Siyempre, kailangan mo mag-asawa, kailangan mo magpakasal. Inilahad din sa aklat na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa kursong ito, ang iba't ibang pananaw mula sa ating mga scholar at pantas sa Islam hinggil sa particular na issue o usapin na may kasamang paglalahad ng kani-kanilang batayan at pangatwiran. So, sa aklat na gagamitin natin, ay inilahad ng ating mga ulama. Malinaw na inilahad ang kanilang justification, ng kanilang pananaw sa iba't ibang issue. At kasamang inilahad ang tama at pinakamalapit na pananaw mula sa mga pananaw sa ilalim ng particular na usapin at isyong tinatalakay or tatalakay natin inshallah subhanahu wa ta'ala. So, yun mayroon tinatawag na qaulu rajih. Ang sinabing qaulu rajih, ito po yung mas pinakamatimbang na pananaw mula sa lahat ng pananaw batay sa mga kadahilanan. At gayon din mga kapatid ay hindi nilayon o hindi layunin ng kursong ito sa pagbanggit ng iba't ibang pananaw or opinyon mula sa mga scholar at pantas ang pagkawatak-watak. At hindi pagkakaisa sa pagitan ng mga tagasunod o sa pagitan ng mga Muslim. So ito ay binanggit upang magkaroon ng sapat na pangunawa, understanding kumbaga sa mga issue at kaalaman sa isang usapin or issue na may kinalaman sa pag-aasawa, at upang maiwasan ang pagtatangkilik lamang sa isang pananaw at pag-isang tabi sa isa pang pananaw, bagamat ang pananaw na kanyang sinusunod ay taliwas at hindi akma o hindi nababagay sa panahon at maging sa lugar at gayon din sa sitwasyon. Kasi ang batas ng Islam ay naiiba. Pakatandaan natin mga kapatid, ito po ay naiiba ang hukom batay sa pagbabago at pag-iiba ng kondisyon, ng panahon, ng lugar at ng sitwasyon. Halimbawa na lamang yung pagkain ng haram. Halimbawa baboy, 'di ba? So sa atin medyo marami pang option pagdating sa pagkain, ay hindi pwede natin kainin kung ano mang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero na kapag dumating na sa kagipitan at nag-aagaw buhay tayo, ang bawal ay pwedeng maging halal. So flexible yung ating religion. 'Di ba? Ganun din sa pag-aasawa. May mga batas na kung saan ay maaring mabago dahil sa tinatawag na sitwasyon, dahil sa panahon, dahil sa tinatawag na kondisyon at maging sa lugar. 'Di ba? So, ang tinatawag na aklat na ito na ating gagamitin, mga kapatid, ay nagmula sa orihinal na teksto ayon sa wikang Arabic na aking isinalin mismo, alhamdulillah, sa kapahintulutan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa iba't ibang mudhakkirah. Mudhakkirah ang ibig sabihin, ito yung mga talaan, ito yung mga reviewer, ika nga. Okay? Yan ang ibig sabihin ng mudhakkirah ng aming mahal na mga tagapagturo bilang sandigan at pinagkukunan ng aming pag-aaral noon sa Islamic University sa Madina Al-Munawwara. At ito ay pinagtagpi-tagpi ng pagkakasunod-sunod hanggang sa naging buo, at pagkatapos ito ay aking isinalin sa ating wika sa abot ng aking kakayahan. Ang iba nga rito ay naging thesis po namin nung kami ay nag-aral pa sa Madina Al-Munawwara. So may mga issue na ating inilakip sa aklat na ito na ating reference sa ating pag-aaral at pagtuturo upang sa ganun ay maging buo yung mga issue at ating malalaman yung mga iba't ibang issue na may kaugnayan sa tinatawag na pag-aasawa at pagpapakasal. So bukod dito mga kapatid sa panampalatayang Islam, may mga ibang issue at usapin din, no? At kapaliwanagan sa aklat na ito ang ating idinagdag na hindi kalakip sa nasabing mudhakkirah upang maging dagdag na kaalaman sa sino mang nagsaliksik talaga hinggil sa pag-aasawa sa Islam. Diba? So ang aklat na ito ay hindi perpekto, alam ko, at hindi malaya sa pagkakaroon ng kapintasan sapagkat walang perpektong salita at pagpapahayag maliban sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Walang ibang salita, walang ibang perpekto na salita maliban lamang sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, hindi natin sinasabi yung mga ginagawa natin ay perpekto at ganap sapagkat tayo ay bilang tao ay likas sa atin ang pagkukulang at pagkakamali. Kaya't naman ako ay humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran sa kung anuman ang pagkukulang at pagkakamali mula sa kursong ito at mula sa tinatawag na aklat na ito. At inihiling ko ang kanyang galinga
Inihiling natin ang kanyang pangalaga laban sa masamang layunin at pakay mula sa kanyang mga nilikha. At inihiling natin sa kanya na ako ay kanyang ilayo o tayo ay kanyang ilayo mula sa pagkikitang tao, mula sa pagkukunwari o kay minifak, sa lahat ng mabuting gawain, sa ating mga sinasabi na aking tatahakin natin ang bawat isa sa atin at nisinawa ng Allah subhanahu at dalisay nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating puso at dalisay niya ito mula sa anumang dumi na dulot ng masamang hangarin at kasalanan. Tunay na walang tagumpay dito sa daigdig at maging sa kabilang buhay maliban lamang sa tulong at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no, pinapakiusapan natin, no, ang sino man na makatagpo o ang sino man na makakita o makarinig, no, ng pagkakamali at kapintasan na napapaloob sa ating kurso, napapaloob sa ating tinatawag na ginawa, mga kapatid, ay narapat na ipagbigay alam sa akin. Ipagbigay alam sa akin agad, sabihin agad sa akin, dahil tayo naman ay open, no, at wala tayong tinatawag na tinatago dito at sikreto na tinatago, upang ito ay ating mabigyan ng pagtutuwid at gayon din ay mabago kung ano man yung pagkakamali. Tunay na ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng pagtutuwid mula sa pagkakamali at nangangailangan din ng pagtanggap sa pagtutuwid. So tayo ay inutusan ng Sharia na magtuwid kapag ito ay mayroong pagkakamali, at gayon din inutusan din tayo ng Sharia na tumanggap ng pagtutuwid mula sa mga nagtutuwid. At yan ang ugali ng mananampalataya, na tumanggap ng tinatawag na katotohanan at tumanggap ng sabihin natin ng pagtutuwid. So matatagpuan, no, sa mga reference na ating mga ihahayag inshallah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na mga bagay na ating tatalakay dito. At bilang pangwakas mga kapatid ay pinapasalamatan natin ang ating pamilya, syempre nakatuwang sa mga bagay na ito, at higit lalo pinapasalamatan ko ang Hula Committee o kaya ang mga estudyante ng Season 1 dahil sila po ang naging katuwang upang maisakatuparan natin ang kursong ito at upang maisakatuparan po ang programang ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at naway meron tayong matutunan lahat-lahat inshallah subhanahu wa ta'ala. Higit lalo yung aking asawa, syempre aking may bahay sa pag-intindi sa akin sa mga oras, no, na sana ay para sa kanila, para sa kanya dahil sa gawain ito. So sa aming mga mag-aaral, nagpapasalamat tayo at tayo na nandito, alhamdulillah. So maraming salamat po. Ang may tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagsusumikap. Lahat-lahat ng ito ay igawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat, no, sa araw ng paghukom, sa timbangan ng kabutihan, at naway tayo pagsama-samahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom na kagaya ng pagsama-sama natin dito sa tinatawag na kabilang buhay, dito sa tinatawag na virtual, no, dito sa Google Meet, no, although hindi tayo personal na magkakakilala at hindi tayo face to face, subalit alhamdulillah pinadali ng Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng ito ay para sa atin, para sa pabor, ika nga na pinagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat. Hangad natin mga kapatid ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ginawa, hindi natin ginawa ang bagay na ito maliban lamang sa lugod at awa at biyaya at gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So marhaban, no, sa mundo ng pag-aasawa. So baka hindi natin alam na sa mga wala pang asawa dito, sa mga single kumbaga, ay ito yung magiging kaparaanan, di ba? Na mahanap nila ang kanilang tinitibok ng kanilang mga puso bukod sa ruleta. Okay? So mga kapatid, alhamdulillah, diyan po nagtatapos yung tinatawag na pambungad, pagpapakilala ng kitab o kaya ng fiqh an-nikah. Ngayon sa pangalawang aralin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-usapan natin ang tinatawag na sa aralin na ito, pangalawang aralin, pag-usapan natin yung kainaman ng pag-aasawa. Ano ba ang kainaman ng pag-aasawa? Bakit ito mainam? Ano ba ang sinasabi ng mga teksto hinggil sa bagay na ito? Kung bakit mainam ang tinatawag na pag-aasawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Unang-una, isa sa mga kainaman ng pag-aasawa, ang pag-aasawa ay isa sa mga pinaigting na sunna ng mga sugo ng mga propeta at isa sa mga sunna na nais ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng sinabi natin kanina, ito ay isa sa mga habilin
isa sa mga pamana sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aasawa. Kaya nga, ito yung sinabi natin kanina, yung aya, no? At mabinta yung aya na ito ay lagi nating sinasabi at inuulit-ulit bilang dalil at bilang batayan sa ating mga tinatalakay dito. Diba? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhiri al-aya. Ito yung ating aya na pinaliwanag kanina, mga kapatid. So walang duda. So ito ay sabihin natin ay batas din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang duda. At ito po ay pinahintulutan at bagkus ay utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, mga kapatid, lalo pa sa mga mananampalataya. Kaya naman sinabi ng propeta, sinabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang batayan na ito po ay practices ng mga sugo, mga nauna. Sinabi ng Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyya. At kapag sinabi nila, bakit ikaw Muhammad ay nag-aasawa ng mga kababaihan? So yung mga musyrikon, yung mga Quraysh, tinatanong ng mga Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ka nag-aasawa? Diba? Samantalang ikaw ay abalang-abala dapat sa ganyan. So bakit kasi ang asawa? Disturbo lang yan. Diba? Mga ganyan mga mindset ng tao. Diba? Subhanallah. So walang pag-aalinlangan, nagpadala kami ng mga nauna sa iyo na mga sugo na mula sa mga tao at nilikha namin ang kanilang naging mga asawa at mga lahi. So ito po ay practices na ng mga propeta at mga sugo. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala naglikha sa mga partner ng mga propeta at sugo. Ibig sabihin, mayroong inilaan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga partner ng bawat isa sa atin. Diba? Kaya naman, mga kapatid, ay hindi ito sabihin natin, lalo pa sa mga kalalakihan, no? Ito ay address sa mga kalalakihan, hindi ito tinatawag na nahihintayin mo. Kinakailangan mong tinatawag na hanapin. Diba? Kinakailangan mong hanapin yan. So, yun yung mga kapatid. So, syempre, mga kalalakihan, ay huwag mong ikatwiran na halangan ng yung mga kababaihan yung lalapit, di ba? At magparamdam. So, gumawa ka ng aksyon, magparamdam ka, baka sakaling yaon yung inilaan para sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba? So, gayon din, mga kapatid, sa hadith ni Propeta Muhammad sallam, sa authority ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, sinabi niya na kasama namin noon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kami ay mga binata na walang kasama, walang kayamanan. So yun yung isinalaysay niya ba na nung that time, sa mga panahong yaon ay mga binata sila at sila ay mga walang kakayahan sa buhay. Kaya naman agad-agad na nagpahayag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya ma'ashara shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yun po yung history, yung background ng hadith na ito. Fa innahu agaddul basar lil basar wa ahsanul farj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Sa mga kabataang lalaki, sino man sa inyo ang may kakayahan na mag-asawa, hayaan siyang magpakasal. Magpaasawa kayo, ba? Sapagkat ito ay mas mabisa at sa pagbaba ng tingin o ng paningin at pagbabantay sa kalinisan ng isang tao. At sino man na ito ay hindi niya makakayanan ay dapat mag-ayuno sapagkat ito ay magiging kalasag para sa kanya. So, ang ibig sabihin ng tinatawag na kalasag, mga kapatid, ay protection sa tinatawag na sa isang tao. Diba? So, yung pag-ayuno ay isang protection. Kagaya sa salaysay ng ibang hadith, al-sawmu junna. Diba? Ang ibig sabihin ng pag-ayuno ay isang shield, isang kalasag, isang protection sa pagitan niya at ng isang bagay. Lalo pat ito ay kasamaan at paglabag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diba? So, ito po ang sabihin natin, so ay mga habilin, ika nga ng Propeta Muhammad, bagus utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, kung talagang wala kang kayong kakayahan o walang mga kakayahan, wala kayong kayamanan, hindi nyo kayang afford. Kasi ang baa dito, mga kapatid, sa hadith na yaon, makikita natin, diba? Manistata'a al-ba'a. Manistata'a al-ba'a. So, pinaliwanag ito ng mga ulama na ang baa dito, ay ito po ay tumutukoy sa kakayahan financial at kakayahan physical. Okay? Saklaw na rito ang tinatawag na siyempre ang pangkaisipan. Diba? So, kung wala kang kakayahan physical at alam mo sa sarili mo na wala kang kakayahan, ay then, kung ganun, ay sabihin natin ay
mag-ayuno ka na lang, 'di ba? At inshallah ay isasaklawin natin yung mga batas, mga hukom ng pag-aasawa at doon natin maunawaan at doon natin maintindihan patungkol sa mga batas ng pag-aasawa, kung ito ba'y wajib o kung ito ba'y sunna o kung ito ba'y tinatawag na mubah. So ang mahalaga dito, kaya kainaman ng pag-aasawa, ito po ay habilin ng mga propeta, ito po ay practices ng mga propeta, at maging sa ito po ay sabihin natin mismo, no, ito po ay parang bang isang advice ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo pa sa mga kabataan. At the same time, ang kainaman ng pag-asa, mga kapatid, ito po ay pangangalaga. Ito ay panagpapanatili ng sangkatauhan. Diba? So, in order na para magkaroon tayo ng saling lahi, ng pamilya, kumbaga, ay siyempre hindi mangyayari yon ayon sa kapahintulutang o ayon sa ipinahintulutang kapamaraanan, maliban lamang sa tinatawag na pag-aasawa. Diba? So, ito ay pagpapanatili ng sangkatauhan, pagtataguyod ng sangkatauhan, pagpaparami ng lipi ng saling lahi ng tao, at pagbuo ng henerasyon hanggang sa mabuo ang pamayanan ng tao. Kaya nga nagsisimula ang komunidad sa pamilya, 'di ba? Alam natin 'yan. At hindi maituturing na community kung ito ay walang pamilya. Kaya talaga namang napakahalaga ng papel ng pamilya sa community. At kaya hinihimok tayo na mag-asawa ng mabubuti, ng mga taong mabubuti, ng mga kababaihan na saliha, ng kababaihan na kung saan may takot sa Allah. Taglay niya yung tinatawag na iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga doon nakasalalay ang kabutihan at kaayusan ng community sa pag-aayos at kabutihan at kaayusan ng pamilya. Ganun po yan. Dahil kapag ang pamilya binubuo ay walang ibang binubuo ng pamilya ay mga immoral, di ba? Na wala yung tinatawag na haya, di ba? O kaya yung mga palasamba sa mga Diyos-Diyusan o mapag-imbot, kumbaga, diba? O kriminal, kumbaga, diba? Walang duda ano mangyari sa community. Magiging corrupt ang community. Alam natin yan. Dahil nga nagkaroon ng korupsyon sa komunidad, dahil nga sa korupsyon mismo sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan. Subhanallah. Kaya naman ay iniinganyo tayo ng Sharia na mag-asawa ng mga babaeng sa kung saan ay mayroong taglay ang iman, mayroong taglay ang pagtitimpit, pagtitiis, mayroong taglay ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman, mga kapatid, of course, pagtataguyod sa tauhid, diba? Ito yung napakahalaga. Itaguyod ang salita ng tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, at itaguyod ang kalupaan at ang kabutihan at kahusayan nito. Dahil wallahi, walang magtatatag ng kahusayan at kabutihan sa kalupaan maliban lamang sa mga taong mayroong talagang takot sa Allah. Sa mga tuwid, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghimok ng pag-aasawa sa kanyang ummah. Mula sa laysay ni Anas bin Malik na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyamah." Diba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, mag-asawa kayo ng mga babaeng mapagmahal. Mga babaeng mapagmahal at mayayabong. Ayun. Ang ibig sabihin ng mayayabong ay palaanakin. Diba? Alwalud. Palaanakin. So, Ustaz, paano yan? Hindi naman palaanakin ng ganyan. Wala tayong magagawa. So, ito lamang ay kung gusto mo nang mainam. Hindi man ibig sabihin na huwag ka mag-asawa, pinagbabawal ang pag-asawa na hindi pala anakin, di ba? So, subalit kapag kung gusto mong pinakamainam, ay mag-asawa kayo ng mga babae mapagmahal, mayayabong o kayo pala anakin, di ba? Sapagkat bakit? Ito yung dahilan kung bakit ganito tayo ini-encourage ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ipagmamalaki ko ang iyong malaking bilang sa harap ng ibang mga nasyon sa araw ng pagbabango na mag-uli. Masyaallah, tabarakallah. Yun ang dahilan, mga kapatid, upang ipagmalaki ang bilang natin, ang tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. Diba? Walang duda at nakasaad yan sa hadith ni Propeta Muhammad sallam na ang pinakamaraming bilang ng mga tagasunod sa araw ng paghuhukom mula sa mga propeta ay walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay syempre para lumaganap ang tinatawag na tauhid, di ba? Mabilis na lumaganap sa kalupaan ay syempre kinakailangan syempre ng tinatawag na bilang, kumbaga, maraming bilang. So somehow yung bilang ay matters, kumbaga. Lalo pa pinag-usapan natin ang pagpapalaganap
ng ating din, ng kalimat tauhid, ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din mga kapatid, kabilang sa kainaman ng pag-aasawa ay ang paggamit at pagsasakatuparan ng matayog na hangarin ng pag-aasawa. Na kung saan ito ay ang tirahan para sa asawa upang siya ay maging panatag mula sa maaring gulo at pagdurusa. Totoo po yan. Diba? Kapag halimbawa, nag-asawa ka, lalo pat ang naging asawa may isang mabuting babae, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, diba? Ay talagang titira kayo sa isang pamamahay na kahit ay maiksi at kahit pa ito ay barong-barong lamang, kayo ay napakasaya. Diba? Masaya kayo, kontento kayo, kayo ay nagmamahalan. Bakit? Dahil para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kayo ay binabalot ng iman. Kayo ay binabalot ng makalangit na patnubay at gabay sapagkat sinusunod ninyo ang mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So upang siya maging panatag, so nagkakaroon ng kapanatagan mula sa maaring gulo at mula sa anumang tinatawag na pagdurusa. So ibig sabihin, ang single ay pagdurusa. Sorry ha, walang masaktan dito ha, sa trabaho lang ito, di ba? Ito ay tinatawag na sabihin natin pagdurusa. Kaya nga isa sa mga salaysay ng hadith, mga kapatid, miskinun miskina liman la zawjala. Napakamiskin daw. Okay? Napakamiskin ng tao na kung saan walang asawa. Napakamiskin ng lalaki ng walang asawa, ng brother na walang asawa. Okay? Dong. Okay? Kung sa may gibuhat na nimo dong, okay? So mga kapatid sa panampalatayang Islam, kaya naman upang hindi ka magdurusa ika nga ng habang buhay hanggang sa bago kabawian ng buhay dito sa ibabaw ng mundo, ay tunay na alam na this. Ikaw na ay hanapin mo na ang magiging partner mo, 'di ba? So at ang asawa ay mula sa suliranin sa pagkamit ng pagkakakitaan. Walang duda mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kasi pag ikaw ay merong asawa, meron kang tinatawag na meron kang asawa, na kang nagsusumikap na magkaroon ng income, magkaroon ng sabihin natin ng at least ng pera, ng pangkabuhayan, di ba? So yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging doble. Di ba? Kung single ka lamang, wala kang inisip kundi sarili mo, so less yung biyayang darating, di ba? So, walang duda at ito rin ay pagsasakatuparan ng pagmamahal, ng awa, pagkahabag at kooperasyon sa pagitan ng mga mag-asawa, paggamit ng kaligayahan at kasiyahan sa isang lehitimong paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang duda mga kapatid. Kasi kabilang sa atin bilang tayo ay nilikha ng Allah at bilang mga tao na merong desire, walang duda ay nangangailangan talaga tayong kailangan isakatuparan natin yung desire. Subalit, ayon sa lehitimong paraan. Kaya naman, ginawang legit, kumbaga, ginawang law ang tinatawag na pagpapakasal. Diba? At ginawang unlawful ang anumang ugnayan sa pagitan ng lalaki at saka ng babae na labas sa tinatawag na Sharia. Ito ay pinagbawal ng Sharia para lamang sabi ng itop din, kumbaga yung desire ng isang tao ay gagawa siya ng kasalanan, so hindi pwede yan. Okay? Hindi pwede yan. Kaya naman nandyan yung tinatawag na pag-aasawa ayon sa tinatawag na Islam. At ganyan din mga kapatid ay ang pag-aasawa ay isang dahilan upang magkaroon ng rizq, sinasabi natin, upang magkaroon ng tinatawag na biyaya. Yung mga late, ayan. Okay, upang magkaroon ng tinatawag na sabihin natin ay biyaya mula sa Allah at mapigilan ang kahirapan at pangangailangan tulad ng nakasaad sa marangal na aya. Yung aya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'i yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ito ay napakaliwanag mga kapatid sa panampalatayang Islam. Talagang sabi na miskinun miskina. Talagang miskin talaga yung walang asawa. Diba? Kaya naman upang ikaw ay hindi maging miskin, kinakailangan mong mag-asawa. Kahit sinabi ng Allah, at hanapin ninyo ng mga mapapangasawa. O kayong mga mananampalataya, ito ay address sa mga wali. Ito ay address sa mga tagapag-alaga ng mga kababaihan na wala pang mga asawa, o kaya maging sa mga tinatawag na kalalakihan, mga bata ba na mayroong mga guardian, hanapin ninyo ng mga mapapangasawa o kayong mga mananampalataya ang sino man na walang asawa na mga malalaya
na mga kalalakihan at mga kababaihan at mga mabubuti, na sila ay mula sa inyong mga alipin na mga kalalakihan at alipin na mga kababaihan. So specifically, kasi since na noong unang panahon ay ano pa yung mga alipin, pwede pa. At kung sino man ang nagnais na mag-asawa upang pangalagaan ang kanilang sarili, na siya ay mahirap, ay pagyayamanin siya ng Allah mula sa kanyang masamang kabuhayan. Diba? So, hindi ultimate na pinapangambahan ang kahirapan. Sa totoo lang, huwag kang mangamba sa kahirapan. Yan, ang prinsipyo ng Islam, prinsipyo ng isang Muslim. Diba? Kahit pa sa mga may asawa, hindi dapat pangambahan ang kahirapan. Sapagkat ang kahirapan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang nagpapayaman mula sa kahirapan ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagbibigay ng rizq ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ang problema lamang, kaya bakit hindi nagkaroon ng rizq kahit pa sa mga may asawa, di ba? Ay dahil sa unang-una, isa sa mga kadahilan at factor nito ay hindi kumikilos, di ba? Nakatunganga lang, paano darating ang rizq kung nakatunganga ka lang diyan? Hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nagsusumikap, hindi ka gumagawa ng paraan. O di ba? So hindi talaga magdarating yung tinatawag na rizq. Kailangan naman gagapang sa iyo ang rizq, di ba? At magsasabing magmakaawa na pulutin mo ako. Ba? Hindi ganun, mga kapatid. So kailangang hinahanap ang rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yan tinatawag na kusang dumarating. You know? So, walang duda. So, yun yung mga kapatid. Kaya naman, hanapin ang tinatawag na rizq na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung kayo ay mahirap, ay pagiginhawain kayo ng Allah. Pagyayamanin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung pangkalahatan. You know? Pagyayamanin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, kung halimbawa wala kang kakayahan ngayon, okay, so hindi saka pa ako magkaroon ng mag-asawa pag nagkaroon ako ng kakayahan, wala ka namang ginagawa, hindi ka naman kumikilos, di ba? Kain tulog ka lamang, di ba? Isa pa, paano talaga darating ang biyaya, di ba? So hanggang pangarap ka lamang. Well, total ang pangarap ay walang bayad. So mangarap ka ng mangarap hanggang sa mamatay ka sa pangarap mo na yan. You know? So kinakailangan, mga kapatid, ay gumawa at kumilos pagkatapos ng pangarap. Diba? So ang Allah subhanahu wa ta'ala wasi', ganap na masagana ang kanyang kabutihan at dakilang kanyang kagandahang loob, na al-alim, ganap na nakakaalam sa kalagayan ng kanyang mga alipin. So yun, mga kapatid. So pag ikaw ay nag-aasawa, nagkakaroon ng doble ang biyaya. Kasi ang anumang biyaya mo at biyaya ng asawa yan, biyaya ng tinatawag na asawa mo, pag pinagsama yan, di ba? So lalaki yan, lalago yan. Lalo pat, kasabay nito, meron tinatawag na taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Mayroong tinatawag na pagpapala dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, kapag ito pa ay nagkaroon ng tinatawag na anak, anong nakalaan na biyaya para sa anak, tapos i-combine doon sa biyayang nakalaan para sa ama at saka sa mga magulang, di ba? Mashallah, tabarakallah. So malinaw ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay dahilan upang magkaroon tayo ng rizq. Magkaroon tayo ng tinatawag na additional rizq. Kasi kung single ka lamang isa lang ang rizq mo dong. Diba? Konti lamang ang rizq mo. Diba? So kung ayaw mo ng ano bang gusto mo, konti o marami, o syempre marami, dun ka na. So yun, mga kapatid. So kabilang sa kainaman ng pag-aasawa, ang pagpapalawak ng buhay at pagsasakatuparan ng ugnayan sa pagitan ng mga pamilya mula sa mga kamag-anakan ng bawat mag-asawa. You know? Actually, isa yan sa dahilan, yung tinatawag na para maging lumawig ang buhay ng isang tao, ay walang iba kundi ang tinatawag na silatur rahim. At ano isa silatur rahim mo? Yung bang ugnayang pagkakamag-anakan, ugnayan sa pagitan ng pamilya. So anong iugnay mo sa pagitan kung wala ka namang pamilya? Kung mag-isa ka lamang, single ka lamang, di ba? At doon ka talaga nakatira doon sa island, o di ba? Kasama mga unggoy. So paano mo lalawig ang dahilan para lumawig ang iyong buhay? Dahil diyan nakasaad sa hadith na isa yun sa mga nagpapalawig ng buhay ay ang pagkakaroon ng tinatawag na silatur rahim, mga kapatid. At naway pagkaloob sa atin lahat, okay, maging sa lalo pa sa mga single dyan, brothers and sisters, no? Ang biyaya na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, at the same time, ito ay nag-iwan, no? Yung mga nagkakaroon ng ugnayan ng bawat mag-asawa na nag-iiwan ng malaking epekto at pagkakaisa. Diba? Pagtutulungan at pagpapalitan ng mga kapakinabangan sa pagitan ng mga tao. Diba?
So, walang duda, ito po yung hikmah, ito po yung wisdom ng pag-aasawa, di ba? Yung magpapalitan ng mga kapakinabangan sa pagitan ng mga tao. Kasi nga, syempre, kung ano yung parang pamilya mo ay pamilya na rin ng asawa mo. At yung pamilya ng asawa mo ay pamilya mo na rin. Di ba? So, nagkakaroon ngayon ng interchange, kumbaga, ng benefits, di ba? Kapakinabangan, di ba? At pagtutulungan, pagkakaisa, pagmamahalan, ika nga, the more the merrier, di ba? So mas marami, mas malawak, mas masaya. Pero pag mag-isa ka lamang, tingnan mo yung mga loner, mag-isa lang sila, di ba? Ang iba nga nagpakamatay dahil nga sila ay loner, sila ay abang-aba sa kanilang mga sarili. Sila ay tinatawag na sabi walang katuwang, walang kaagapay, walang mag-iintindi, di ba? At yan ay matatagpuan lamang sa tinatawag na pagitan ng mag-asawa, lalo pat yung mag-asawa na ito ay kinaawaan at kinahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanilang pagsasama. At ganyan mga kapatid ay paggamit sa pagkakaroon ng kaginhawaan ng psychological at katatagan ng pamilya. Nanduda, di ba? Alam nyo na sa mga alam ko hindi ko feel yung mga mga dalubhasa, yung mga mga psychologist, di ba? So ito ay somehow malaking epekto ito sa psikolohikal at pag-iisip ng tao, yung pagkakaroon ng pag-aasawa, di ba? Kaya naman yung mga lonely, di ba? Doon ay talagang para lamang talaga magkaroon sila ng kaligayahan, naghahanap sila ng partner, naghahanap sila ng kanilang makakasama. Kaso lang yung labas sa Islam, ang ginagawa nila ay subhanallah, boyfriend sa girlfriend, which is alam natin na ito ay pinagbabawal sa ating pananampalataya, di ba? Pero ang isa lang sa mga objective ng kanilang bakit nila ginawa yan, kasi nga kailangan nila ng katuwang, kailangan nila ng masasandalan, di ba? Pag may problema sila, kailangan mayroong magpuna sa kanilang mga luha, mga ganung mga bagay ba? Kasi minsan although sa isang pamilya hindi ito makakamit, kumbaga yung ultimate na ganitong objective, maliban lamang talaga sa partner, maliban lamang talaga sa asawa. May mga pagkakataon na na doon natin ibinubuhos sa ating partner yung mga naramdaman natin na hindi natin kayang ibuhos sa ating pamilya. Di ba? So, kinakailangan talaga. Ito yung malaking epekto sa psikolohikal. Di ba? At katatagan ng tinatawag na pamilya at ang paglayo ng isang tao mula sa pagsasanay ng makahayop na buhay tungo sa isang dakilang relasyon ng tao. Kasi bakit yung hindi pag-aasawa, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ito ay gawain ng mga hayop eh. Sorry for that term ha. Kasi yung mga hayop, hindi naman talaga sila nag-aasawa eh. Diba? Walang kasal sa kanila. Pero may mga tao ngayon, nagtataka ako, nagpakahayop sila. Kasi ikinakasal sila sa hayop. Ikinakasal sila sa rice cooker. Mantakin nyo mga kapatid, sinong matinong tao yung magpapakasal sa rice cooker? Sinong matinong tao ang nagpapakasal sa puno? Sinong matinong tao ang nagpapakasal sa parot? Nagpapakasal sa gansa? Nagpapakasal sa tinatawag na sa duck? Okay? Kulang na lang nagpapakasal sa ipot eh. Subhanallah, ito yung talagang ligaw talaga, no? Sukdulo ng pagkaligaw ng tao. Subhanallah. Kung ano yung maisip nila ay talagang gagawin nila. 'Di ba? So, dito yung hindi pagpapakasal, ito'y gawain ng hayop. Gawain ng tinatawag na hayop. Kaya yung mga hayop, although mayroong sa kanilang desire, kumbaga, 'di ba? Sila ay gumagawa ng sexual intercourse sa pagitan nila. Subalit hindi sila kasal. Kaya yung mga nakikipag-sexual intercourse sa kung saan ay hindi ayon sa batas ng Sharia, ito'y gawain ng mga hayop. Sapagkat tayo ay gawain ng tao. At yung gawain ng tao ay ayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa lehitimong kaparaanan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya naman ginawang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasal, ang pagpapakasal. Ginawang batas ang nikah upang kayo ay magawa ninyo at kayo magtatamasa ng mga bagay, ng mga kaparaan at mga gawain ayon sa batas at kalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, upang kaya nga yung pag-aasawa, isa sa mga pinakamainan na kainaman nito ay inilalayo ang isang tao sa pagsasanay ng animal practices, kumbaga, na buhay tungo sa isang dakilang relasyon ng tao. You know? So yun yung yun ang bagay na isa sa mga pinakamainam o kainaman ng tinatawag na pag-aasawa, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. At the same time, mga kapatid, kabilang din sa tinatawag na kainaman ng pag-aasawa, ang pag-aalaga, syempre, ng lalaki sa asawang babae, ang kanyang pangalaga at paggasto sa kanya sa anuman ng kanyang
pangangailangan. So walang duda. So syempre, pag mag-asawa na, iba na talaga yung sistema ng paggastos, iba na yung sistema ng budgeting kaysa doon sa tinatawag na single, di ba? Kaya single. So the more na alam nyo ba na ang pag-budget, alam nyo ba ang pagtustos ng isang lalaki sa kanyang pamilya, sa kanyang higit lalo sa kanyang asawa, ay isang uri ng tinatawag na sadaka. Isang uri ng sadaka, maging yung pagsubo ng kanin ng lalaki sa kanyang asawa ay isang sadaka. At hindi mo magagawa yung sadaka na yan kung wala kang asawa at single ka. Diba? Kung single ka, ay sinong isusubo mo? Yung sarili mo, isusubuan mo yung sarili mo. So walang sadaka yun. Yung, we're talking about the itself, yung pagsubo. Hindi yung pagkain, kasi yung tinatawag na iba yung pagkain na bibigay ng pagkain, walang problema. Iba, maraming pamamaraan kategorya ng pagpintuan ng sadaka. Diba? So kapag wala kang asawa, wala kang susubuan, wala kang gagastusan, diba? Ay wala, hindi mo makamit yung particular na gantimpala ng sadaka. So pag may asawa ka, mayroon kang pamilya, diba? Anumang pagtustos, even the single penny na gamit mo at ginugustos mo, ginugugol mo doon sa asawa mo, doon sa pamilya mo, ito ay isang uri ng tinatawag na sadaka. Isang uri ng tinatawag na sadaka, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, may isa sa katuparan lamang yung mga ito, ay maliban lamang kung talagang ang isang tao ay nag-aasawa, di ba? So yun po lang po yung ating nalikom mula sa mga kainaman ng tinatawag na pag-aasawa, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay dadako ngayon sa sandali lang. Mary Grace Kada, kayo po ay naligaw ng landas ng link. Okay? Nandito po kayo sa section ng kalalakihan. Kayo po ay aking i-exit dito dahil simple yan. So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ngayon, dadako tayo ngayon sa ikatlong kabanata, ikatlong aralin, na kung saan pag-uusapan natin yung kahulugan at gayon din ang legislation ng pag-aasawa at mga kahatulan at batas ng pag-aasawa. So inshallah, isa-isahin natin ito. At hopefully ay masusunod nyo ng mabuti, inshallah. Pero sandali lang, kasi inom kailangan kong uminom. Okay. Unang-una, pag-usapan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng nikah. Ma'nan nikah. So dadako na tayo sa sa talagang academic na pag-aaral. Ano ba ang ibig sabihin ng nikah? Okay. Ngayon, sa literal na kahulugan ng nikah ay walang iba kundi abdammu wat tadakhul. Sa Arabic, ito po ay abdammu wat tadakhul. Abdammu wat tadakhul, mga kapatid, literally ito po ay ang pag-iisa. Pag-iisa, yung dalawang bagay gagawing isa. Para bang unison, kumbaga. At gayon din, ito po ay isang pagsasalabid. Medyo ang Tagalog yan, alam yung mga Tagalog yan, pagsasalabid. At alam natin pa, di ba, pagsasalabid, pag dalawang isang bagay, pag nagsasalabid sa isa't isa, para naging isa yun. O pagsasama. Yan po ang ibig sabihin ng pag-nikah sa literal at lexical na pagpapakahulugan. Kaya naman, kung ating dadalhin ang definition na ito sa realidad, walang duda, ang mag-asawa, yung dalawang, syempre, dalawang couple, o kaya sabi natin higit pa, maraming asawa, di ba? Ito ay parang ginawang tinatawag na isa. Ginawang isa sila. Para silang nagsasalabid, kumbaga, di ba? At sila ay tinatawag na pagsasama at pag-iisang dibdib, kumbaga. Yan ang ibig sabihin ng nikah. Na kung saan, mga kapatid, kagaya halimbawa, tulad ng ito ng mga sinasabi ng mga Arabo, sa pagdating sa nikah, na sinasabi nila na tanakahat al-asjar ay tamayalats wa dhamma ba'daha ila ba'din. Ibig sabihin, sinasabi ng mga Arabo, tanakahatil asjar. Nang ibig sabihin ng tanakahatil asjar, nangangahulugan na ang mga punong kahoy ay sumasalabid sa bawat isa. 'Di ba? Lalo pat yung mga medyo ibang uri ng mga punong kahoy, medyo sila ay nagsasalabid sa isa't isa. Kaya ito yung mga salita ng mga Arabo. Which is ginagamit dito is yung tinatawag ng nikah, nakaha.
Diba? Tanakaha. So pag tanakaha, involved dito yung dalawa or higit pa na bagay, di ba? So yung mga kapatid, so pagsasama-sama ng mga bagay at ginawang tinatawag na isa. Kaya yung mag-asawa, pag nagsama sila, parang ginawa silang tinatawag na isa. Kaya pag-iisang dibdib. Tinatawag sa kanila ng mga Tagalog, pag-iisang dibdib. Now, ang definition naman ito, pagdating sa tinatawag na Sharia, at ito yung ating pinakamahalagang definition, Sharia, okay, technical na pagpapakahulugan ayon sa batas, huwa aqdun wada'a syari'u yufidu hal istimta' o hal istimta'i kulli min az-zawjayn lil akhar ala al-wajhi al-mashru'. Nang ibig sabihin na ito yung tinatawag na sabihin natin, ito yung ay isang kasunduan. So al-aqd, huwa aqdun. Ito isang tipan, ito ay isang kasunduan, wada'ahu asyari, na kung saan itinatag ng Sharia. So ito, sino ang nagtatag ng kasunduan na ito? Sino ang naglagay ng kasunduan na ito? Ang Sharia. Okay? Ang tinatawag na batas. Ang batas ng Sharia. Na nagpapahintulot, yufidu hallu istimta'i. Na kung saan nagpapahintulot sa lahat ng pagtatamasa. Lahat ng pagtatamasa sa sarili sa pagitan ng mag-asawa, diba? Ayon sa pamamaraan istimta'i kulli min az-zawjayn lil akhar ala al-wajhi al-mashru'. Ibig sabihin, yun nga, nagpapahintulot sa lahat ng pagtatamasa sa sarili sa pagitan ng mag-asawa. Ito yung tinatawag na, alam natin, yung paglambingan, yung bangkarinyuhan sa pagitan ng mag-asawa, di ba? Harutan sa pagitan ng mag-asawa, at anumang katulad nito. So, pinahintulutan ito, mga kapatid. Sino nagpahintulot ito? Walang iba kundi ang batas ng Sharia. Kaya nga, meron ditong tinatawag na pinakahuling bahagi ng definition, ayon sa pamamaraang pinahintulot ng batas ng Sharia. Okay? Ibig sabihin, labas dito yung mga pamamaraang hindi pinahintulot sa batas ng Sharia, kahit na sila ay mag-asawa. Kasi hindi porke mag-asawa na, ayon sa batas ng Sharia, ay lahat ng bagay na ginagawa sa pagitan ng mag-asawa ay pinahihintulutan sa kanila. Hindi po ganun. Kaya nga't nakasaad sa mga particular na talata ng banal na Quran at maging sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga specific at tukoy na mga gawain sa pagitan ng mag-asawa na hindi pwede at ito ay paglabag. Malinaw? Ito ay tinatawag na paglabag. Subalit, bukod doon sa mga hindi binanggit, bukod doon sa mga binanggit, maliban pa doon sa mga binanggit, pwede mong gawin. Pwedeng gawin sa pagitan ng mag-asawa. Since na ito ay tinatawag na hindi naman tukoy at hindi binanggit ng Sharia. Okay? Maliban lamang kapag mayroong external na justification or proof na magsasabi at nagpapahiwatig na ito ay hindi angkop at hindi nararapat at ayon din sa ijma ng mga scholar. So yun po mga kapatid. So ito po ay dapat na maunawaan natin sa umpisa pa lamang, maunawaan natin ang tinatawag na definition ng nikah. Okay? So definition ng nikah ayon sa batas ng Sharia, isang kasunduan. So ito ay kasunduan. So do not break the sabihin natin ano bang kasunduan sa English. So, wag mong tinatawag na putulin at hamakin o kay sirain yung kasunduan na yan. Agreement kumbaga. Na kung saan itinatag ng Sharia, maliban lamang talaga kung merong mabigat na kadahilanan. Kaya naman, pinahintulutan naman yung opposite side nito na walang iba kundi ang tinatawag na divorce. Ito yung sabihin natin, talak. Okay? At kasi nga, solusyon, bilang tinatawag na solusyon sa pagitan ng tinatawag na dalawang tao. Diba? So, mahalaga dito kapag ito ay isang tipan at kasunduan na itinatag ng Sharia, ano ang benefits nito? Nagpapahintulot sa isang tao sa lahat ng pagtatamasa, sa lahat ng uri ng kaparaanan ng pagtatamasa sa pagitan ng mag-asawa ayon sa kaparaanan. Kaya nga dito malinaw na ayon sa kaparaanan pinahintulot sa batas ng Sharia at labas dito yung mga kaparaanan na hindi pinahintulot ng Sharia kahit na sila ay mag-asawa. So mga kapatid, ang definition ng nikah sa tinatawag na ayon sa Sharia. Hope na nagets po ninyo at na naging malinaw po sa inyo. Now, pag-usapan natin ang legislation ng pag-aasawa. Ano ba ang mashru'? Okay, bakit ito legislated? Bakit ito ginawang batas?
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Bakit ganito ang sinabi ng Quran at bakit ganito at utos ng sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So narito po yung mga legislation kumbaga. So unang-una mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito ay pinatunayan mula sa Quran yung pagiging lehitimo nito, pagiging kautusan nito mismo. Ito ay matatagpuan sa Quran, matatagpuan sa tinatawag na sunnah, at matatagpuan sa tinatawag na ijma ng mga ulama. By the way, sa mga baguhan dito, ang ijma, ang ibig sabihin ng ijma, ito po ay consensus ng mga scholar. Pinagkasunduan ng mga scholar. Okay. Pag-usapan natin mula sa Quran bilang tinatawag na batayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun nga, mabinta yung aya na ito. Diba? Wa in khiftum, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sakaling nangamba kayo na kayo ay na hindi kayo magiging pantay sa pagturing sa mga ulilang kababaihan na nasa ilalim ng inyong pangalaga dahil sa hindi ninyo maibibigay sa kanila ang mahar na katulad ng na maibibigay ninyo sa ibang mga kababaihan. Nandito, fankihu, diba? Ay mag-asawa kayo ng ibang kababaihan bukod sa kanila. Okay? Bukod sa kanila na inyong nagugustuhan. So dito napakahalaga nung punto na ito na inyong nagustuhan. Matabalakum. Okay? Nangangahulugan, kaya naman sabi ng mga ulama, kabilang sa kondisyon para maging valid ang pag-aasawa, okay, ang nikah na ginawa ng dalawang tao ay tunay na kinakailangan mamit ang kondisyon at yun ay walang iba kundi ay ar-ridha bain at-tarafain. Nagkasundo sila o kaya'y sila ay nagkagustuhan ang bawat panig sa isa't isa. Wala dito, bawal sa Sharia yung forced marriage. Okay? Maliban lamang sa may mga exemption yan, matatalakay natin yan. May mga exemption po yung tinatawag na sa bagay na yan. Okay? Pero kung halimbawa hindi namin na-meet yung mga exemption, ay bawal ang forced marriage at ito ay maging invalid yung tinatawag na sabihin natin kasal kapag pinilit ika nga, diba? Halimbawa kinalagkad yung babae, kinakailangan pakasalan niya yung lalaki, tapos nung nakita ni sister yung lalaki, hindi niya nagustuhan, ayoko sa kanya, wag niyo akong pilitin sa kanya, diba? At maging sa kalalakihan, halimbawa pinikot halimbawa ni sister, diba? So siyempre walang duda na siya, na force kumbaga, diba? O ano pa man mga pamamaraan ng force mga kapatid, ibig sabihin ay pamimilit. Sa Islam, la ikraha fid din, diba? At ito ay bahagi ng din, walang duda. So bawal ang tinatawag na pamimilit. Kaya naman, ito ay malinaw na sinabi ng Allah mismo sa chapter na ito, fankihu, diba? Fankihu ma tabalakum. Mag-asawa kayo ng ibang kababaihan bukod sa kanila na inyong nagugustuhan. Inyong nagugustuhan na dalawa, ito ngayon, minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', na dalawa, tatlo, o di kaya ay apat. Now, dito mga kapatid, alam nyo ba, yung mga Shia, ginagawa yung aya na ito bilang isang tinatawag na sabihin natin ay additional. Ibig sabihin ay, sa mga Shia, kabilang sa kanilang turo, na pwede mag-asawa ang lalaki ng siyam. Siyam. Samantalang sa atin, sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ay hanggang apat lamang sa isang pagkakataon. Sa mga Shia ay siyam because of this ayah. Because of the misinterpretation ng aya na ito na ginawa nila. Dahil, kasi kung ipa-plus mo nga naman, mathna, dalawa, wa thulatha, dalawa plus tatlo, ilan na? 5, waruba, plus tatlo, di ba? 5 plus tatlo, 5 plus tatlo, 5 plus 3 equals 8. Okay, 8 pala, sorry, 8 pala di siya. 8. Kaya pinahintulot sa kanila yung tinatawag na 8 alatul. Di ba? So yun mga kapatid, kaya because of the misinterpretation, ika nga, o maling pag-unawa ng aya na ito. Diba? Kaya nga, subhanallah mga kapatid, although kasi bakit, ang nakalagay dyan is wa. Hindi bagat kabilang sa kapakinabangan ng wa is, you're adding a thing into onto a thing,
So yung kasi yun ang ano sa Arabic. Diba? Pag gumamit ng wa, hindi siya tinatawag na optional. Kundi pag sinabing wa, kabilang sa kapakinabangan ng wa, ay parang at parang i-add mo yung nauna doon sa sumunod. Okay, yun i-add mo yung sumunod doon sa nauna. So yun ang kanilang katwiran. Subalit, okay, tama naman yung sinabi nila. Pero pero mga kapatid ay ini-interpret ito ng action ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagpapatunay na hanggang 4 lamang. 'Di ba? Halimbawa nung nasa Madina, yung mga kalalakihan noon sa Madina nung nag-migrate ang mga muhajirun from Makkah to Madina, kabilang sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi yung tinatawag na al-ukhuwah. Ibig sabihin ang ta'akha, yung bang ginawang magkakapatiran, yung mga muhajir sa pagitan ng muhajir at saka ng mga ansar. At meron doon na isa sa mga sahaba na maraming asawa. Okay? Marami siyang tinatawag na asawa doon, mga kapatid. Kaya man pinag-utusan ni Propeta Muhammad sallam na mahigit sa 4 yung kanyang asawa. So pinag-utusan ni Propeta sallam na hiwalayan yung tinatawag na 5, 6, 7, okay? At panatilihin lamang yung tinatawag na 4. Kaya yun ay patunay at yun ang tafsir ng aya na ito. Yun ang tafsir ng tinatawag na aya na ito, dahil ang wa dito na ginagamit sa aya ay hindi lamang tumutukoy doon sa kung ano yung sinasabi ng mga Shia, bagkus marami ang gamit ng tinatawag na waw. Okay? Wawul ataf at iba pang mga klase ng tinatawag na waw. Kaya naman sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, ito po ay tinatawag na hanggang 4 lamang. Kahit wathmuthna wa thulatha wa ruba. At isa sa mga evidence hanggang 4 lamang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay, 4. Of course, subalit kapag natatakot kayo, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakas aymanukum dhalikum adna alla ta'ulu. Diba? Subalit kapag natatakot kayo na hindi kayo magiging makatarungan, nangangamba kayo na hindi kayo magiging makatarungan sa pakikitungo ninyo sa kanila, ay maging sapat na lamang sa inyo ang isa o di kaya ay ang sinuman na pagmamayari ninyong alipin. At yan ay nung anong kapanahunan. So, siyempre, walang alipin ngayon, so sapat na yung tinatawag na mag-asawa lamang kayo ng isa. O sapat na ang sa inyo ang isa. Sapat na. Kung kayo ay nangangamba. Kung kayo ay tinatawag na nangangamba. So, wag mong subukan na magdagdag ng asawa kung sa sarili mo naman ay takot ka. Okay? Kung sa sarili mo ay tinatawag na takot ka pagdating sa tinatawag na pagiging makatarungan. Pagiging makatarungan sa pagitan ng inyong mga asawa. So, do not challenge yourself. Kasi baka hindi lamang ikaw ang masaktan, hindi lamang ikaw ang mawawasak, maging ang mga asawa mo ay mawawasak. Maging ang pinili mong tinatawag na yung biktima kumbaga ay mawawasak. Kaya wag kang overconfident minsan. You know? At the same time, mga kapatid, dapat alamin mo ang purpose at dahilan kung bakit ka nagdagdag ng asawa. Of course, ayan, ito naman, ang ta'addudat, hindi naman ito paksa natin dito, subalit may singit lamang natin. Hindi ito laro, ang din ay hindi laro. At hindi natin pwedeng pigilan ang ta'addud. Ibig sabihin yung pag-aasawa at pagdagdag ng asawa paigit sa isa. Hindi natin pwede dahil ito ay batas ng Sharia. Subalit, mga kapatid, alamin ng isang lalaki ang kanyang purpose sa pagdagdag ng kanyang asawa at walang nakakaalam at nakababatid kung ano ang kanyang kakayahan at kung ano ang kanyang hangarin kundi siya at ang Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So, dapat iput niya ang kanyang hangarin sa mabuting hangarin. Higit sa lahat, ito ay gagawin niya unang-una dahil ay gusto niya ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin niya ito dahil ito ay gusto niyang sundin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagawin niya ito, of course, dahil sa unang-una hindi siya nangangamba na sa pagiging makatarungan dahil alam niya sa kanyang sarili na confidence siya na siya ay magiging makatarungan inshallah sa pagitan ng kanyang tinatawag na mga asawa. So yun, mga kapatid. Kaya nga malinaw sinabi ng Allah, fa in khiftum, kung kayo ay nangangamba, 'di ba? Kung kayo ay nangangamba, subalit kapag ibig sabihin kung hindi kayo nangangamba, then why not? Pwede. Subalit may mga ibang mga conditions na binanggit ng mga ulama, kakayahan pagdating sa physical, syempre kailangan nyo, alam nga namang lumpo, halimbawa, kalahating katawan ay patay, kalahating kalawan ay buhay. Tapos mag-asawa ka pa ng isa, ay nabuang na. Paano mabibigyan ng sabihin nating makatarungan ang iba mo mga asawa kung sakaling ganun pagdating sa physical, you know? Anyway, so yun po ay malinaw ika nga na ito ay ayon sa batas ng Sharia na sinabi ng Allah. At ito ang aking itinalagang batas, sabi ng Allah. Okay, dhalika adna alla ta'ulu. Ito ang aking itinalagang batas
sa inyo hinggil sa mga ulilang kababaihan sa pag-aasawa ng mula 1 hanggang 4 o di kaya ay manatili na lamang siya sa pag-aasawa ng isa o sa kanyang aliping babae. So ito ang pinakamalapit na paraan. Adna. Sinabing adna, ito ay malapit. Pinakamalapit na paraan upang kayo ay makaiwas sa pagsagawa ng di makatarungan. Allah ta'ulu. Diba? Upang kayo ay makaiwas sa paglabag sa Allah at ganun din ay pagsuway at paggawa ng di makatarungan. At yan ang pinakamainam. Ba? Pinakamainam. Walang duda. Then of course mga kapatid, ang punto dito ay malinaw nga, ito ay utos ng Allah. Kaya naman ito ay isang legitimate, dahil sa ito ay utos ng Sharia, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din maging sa sinabi ng Allah sa chapter 24 verse 32 ng banal na Quran, na sinabi ng Allah, wa ankiho, di ba? Ito pa rin ay isang pautos, affirmative form. Wa ankiho, affirmative imperative form pala. Okay, ibig sabihin ay pautos na terminolohiya o kaya verb, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Ba? At hanapan ninyo ng mga mapapangasawa. Diba? Arranged marriages between the single men and women among your and between your slave men and slave women who are righteous. Diba? At hanapan ninyo ng mga mapapangasawa o kayong mga mananampalataya ang sino man na walang asawa sa mga malalaya, na mga kalalaki at mga kababaihan at mga mabubuti, na sila ay mula sa inyong mga alipin na mga kalalakihan at alipin na mga kababaihan. So, ang punto rito, either alipin man o tinatawag na hindi alipin, ito ay address sa mga wali, na kung kaya ay hanapan na mapapangasawa ang sino man mula sa kanila, na lalo pat ito ay mga mabubuti. You know? So, ito po ay isang utos, ito po ay isang tinatawag na pautos, kumbaga mula sa ayan na ito, nagpapatunay na ito ay legitimate. Okay? Nasa ilalim ng legislation. At maging sa sunnah, kung ating dadako tayo sa tinatawag na sunnah, actually marami pang aya, subalit yan lamang ang kinuha natin mula sa sunnah mga kapatid. Mula sa laysan ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano bang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yan, ya ma'ashara syabab. So ito isang kautusan, ya ma'ashara syabab. Diba? O kayong mga kalalakihan, mga kabataang lalaki. Diba? So pag sinabing tinatawag na utos, walang duda, ito po ay mula sa tinatawag na Sharia. Okay? Nagpapatunay ito ay isang lehitimo dahil sapagkat ito ay utos ng Quran at saka Sunnah, which in fact ito ay practices ng mga Sunnah at maging ng mga sahaba. Now, kung dadako tayo, so meron tayong Quran at meron tayong tinatawag na sabihin nating Sunnah pagdating sa pagiging lehitimo nito ng pag-aasawa, at walang duda ang ijma. Ijma, kasi tatlo po yung pangunahing reference ng Sharia, ang Quran at ang Sunnah at ang ijma. Ang ijma, ito po ay consensus ng mga ulama na nagkasundo ang lahat ng Muslim hinggil sa pagpapahintulot ng pag-aasawa at ito ay walang pag-aalinlangan. So walang duda. Walang magsasabi na bawal, no, pangkalahatan, bawal ang pag-aasawa pangkalahatan sa lahat ng sitwasyon. Walang ganun. Ang magsabi niyan ay hunghang, di ba? So hindi tayo katulad ng mga ibang pananampalataya na porke sila ay nagsilbi at tagapaglingkod ng Diyos ay bawal na silang mag-asawa. Subhanallah. Samantalang ito ay taliwas sa gawain ng mga propeta, mga kapatid, sapagkat ang mga propeta silang pinakamalapit sa Allah ay tunay na ito ay kabilang sa kanilang sunnah, kabilang sa kanilang kaparaanan. So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon dadako tayo ngayon sa kahatulan at batas ng pag-aasawa at dito natin puputulin. After that, mag-entertain tayo ng mga katanungan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Now, pag-usapan natin ang mga batas. Ano ba ang hukum? Ano bang ahkam ng pag-aasawa, ng nikah? Okay. Ang mga ulama, pakatandaan natin, ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw. Sila ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw, idea, o kay opinion hinggil sa batas ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa, mga kapatid, ay hindi lamang umiikot sa loob ng isang batas, sa loob ng isang hukom. Bagkus ito ay naglalakbay sa iba't ibang hukom. Ulitin natin ha. Ito ay depende sa kalagayan, depende sa panahon, depende sa sitwasyon, depende sa tinatawag na kakayahan. So unang-una,
Ang hatol nito ayon sa grupo, isa sa mga grupo ng mga ulama, ang hatol nito ay ayon at depende sa kalagayan, ayan, depende sa kalagayan, o din naman kaya ay depende sa katayuan ng isang tao. Diba? So magkakaiba ang kalagayan ng tao, magkakaiba ang katayuan ng tao. Pakatandaan natin. Kaya naman magkakaiba ang approach ng Sharia sa kanila. Magkakaiba ang hukom ng Sharia sa kanya sa bagay na ito. Kaya naman ang pananaw na ito ay pananaw ng jumhur al-ulama, majority of the scholars, karamihan ng mga pantas at mga scholar yung bagay na ito. So depende yan. So ayon sa majority sa mga ulama, depende. So titingnan natin ngayon sa isang sa tao yung kanyang kalagayan, yung kanyang katayuan, 'di ba? Kung wajib ba sa kanya ang pag-asawa or kung desirable o kaya ay mustahab sa kanyang pag-asawa o kaya ay ang kanyang pag-asawa mubah sa kanya, 'di ba? So titingnan, depende yan sa sitwasyon ng lalaki o kaya ng tao, kalagayan at saka katayuan. Kaya naman, paki-off po yung mic. Jazakumullahu khair. Okay. Sino yun? Okay. Paki-off po yung mic. Okay. Sister Zuraini, paki-off po yung mic. Opo, sorry po. Okay. So hatol kaya naman ang hatol nito ay ayon sa iba't ibang kalagayan. So isa-isahin natin yung kalagayan. Una, wajib. Wajib ang pag-aasawa. Ang tanong, kanino wajib ang pag-aasawa? So tingnan niyo sa mga single dyan, tingnan niyo kung kayo ba'y kabilang sa kalagayan ng wajib or hindi. Okay, nantang kailan magiging wajib? So wajib ang wajib ang tinatawag na pag-aasawa ay magiging obligado lamang sa tao kapag ang kanyang sarili, unang-una, ay naghahangad sa pakikipagtalik. Ibig sabihin ay yung grabe yung desire mo, umuusbong. Okay? Umaapaw yung desire mo, kapatid, hindi mo kayang pigilan. 'Di ba? At may mga ganong klase ng tao, syempre, walang duda. So, pag ganyan mga kapatid sa panampalatayang Islam, yan na, sabi ay pasok na ako doon kasi bakit hindi ko mapigilan yung akin tinatawag na sexual arousement, kumbaga, sexual desire, kumbaga, 'di ba? So paghahangad sa pakikipagtalik, yan ang dapat tingnan. At siya ay may kakayahang dalhin ang panustos pa sa pag-aasawa at may kakayahan na itaguyod ang mga obligadong karapatan na naayon sa batas ng Sharia. So yung mga kapatid, pangalawa, siya ay may kakayahang dalhin ang panustos. May kakayahan pagdating, afford niya ang panustos sa pag-aasawa. Kaya obligado sa kanya kapag, mashallah, confidential, marami siyang pera, may trabaho siya, secret millionaire, o anumang katulad, hindi naman millionaire, pero at least, may kakayahan sa buhay. Diba? Kaya niyang tustusan ng pag-aasawa, kaya niyang itaguyod ang mga obligasyong karapatan na ayon sa batas ng Sharia. So ito, yung panustos, ito ay may kinalaman sa may kinalaman sa tinatawag na financial, 'di ba? At itong may kakayahan na itaguyod ang mga obligadong karapatan na ayon sa batas ng Sharia, ito po ay may kinalaman bukod doon sa financial, physical, yan, kasi karapatan 'yon, 'di ba? Sa pagitan ng mag-asawa, yung tinatawag na physical, 'di ba? At the same time, yung tinatawag na sabihin natin ay pag-aaruga, pangangalaga. So ito po yan. So may kakayahan siya. Meron siyang kakayahan at alam niya sa kanyang sarili na hindi nagbibigay ng kapahamakan. Ito pa yung kondisyon. Na hindi nagbibigay ng kapahamakan sa kanyang magiging asawa. So yung pag-aasawa niya hindi magbibigay ng kapahamakan sa kanyang magiging asawa. Paano magbibigay ng kapahamakan? Halimbawa ngayon, di ba? So ikaw ay tinatawag na ugod na o kaya sabihin natin ikaw ay alam mo na dukhang-dukha ka, kumbaga, 'di ba? Dukhang-dukha ka. At pagkatapos ay alam mo yung tinatawag na sabihin nating kalagayan mo. Tapos wala ka pa ngayong hindi mo pa kayang mag-afford. Kumbaga, as of now, nagmadali ka ngayon. Alam mo sa kakayahan mo na wala ka, saan mo siya ititira? Ano ang ipapakain mo sa kanya, 'di ba? Tapos wala ka pang trabaho, 'di ba? Dahil sa may mga kadahilanan. So bakit hindi ka muna maghanap ka muna ng trabaho? Mga ganung mga bagay. Kasi we're talking about wajib,
We're talking about na wajib. Tapos pag yung ganung kalagayan, inuobliga mo sa sarili mo na kailangan ko mag-asawa. Hindi, halos nga isang araw ka lang kumakain eh. Ano ipapakain mo sa tinatawag na asawa mo? Maghanap ko muna kayo ng trabaho. Diba? Saka baka sakaling maging wajib sa iyong pag-aasawa. Pero as of now, taliwas yung mga nabanggit sa kalagayan mo, condition mo, therefore hindi wajib sa iyong pag-aasawa. Diba? So yun mga kapatid, so wag mong ilagay ang kapahamakan ang sarili mo at magiging partner mo dahil nga sa tinatawag na kalagayan, samantalang hindi naman wajib sa iyo in the first place ang pag-aasawa dahil nga sa kalagayan at siya ay nangangamba na makagawa. Ito pa, malaking bagay ito. At siya ay nangangamba na makagawa ng isang pangangalunya. So alam mo sa sarili mo, kapag hindi ka nag-asawa, na-meet mo yung mga nauna. Okay? Na-meet mo yung tinatawag na mga nauna. At pagkatapos ikaw ay natatakot na baka makakumit ka ng zina. So kinakailangan mo mag-asawa. So ang mahalaga dito, na-meet mo lahat yung mga nabanggit, ibig sabihin ang batas sa iyo ng Sharia, wajib sa iyo ang pag-aasawa. At kapag hindi mo ginawa yan, magkakaroon ka pa ng pagkakasala. Okay? Magkakaroon ka pa ng pagkakasala. Sapagkat alam natin, at dapat yung malaman, na anumang wajib, okay, sa isang tao, mula sa mga gawain, at kapag hindi niya ginawa ito, katiyakan at tunay na magkakaroon siya ng pagkakasala. At dito natin i-apply na, ay yung hindi, yung bang ano ba, dito natin i-apply yung isang salaysay ng hadith na isa sa iyo sa mga hindi dapat tinatawag na hindi dapat na antalahin. Yes, totoo yan. Hindi dapat antalahin ng pag-aasawa kung na-meet mo yung mga kondisyones na nabanggit upang maging wajib sa iyo ang pag-aasawa. Kasi yung mga hadith, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, yung mga hadith ay hindi nagkakakontrahan sa isa't isa. Tandaan po natin yan. Hindi nagkakakontrahan yung mga hadith na authentic sa isa't isa. Okay, sinasabi ng isang hadith na hindi pwedeng antalahin, kabilang sa mga hindi pwedeng antalahin ang pag-aasawa. Yes, sinasabi ng hadith na yan. Pero situational, case-to-case base yan. Sapagkat nakasala sa isang salaysay, sinabi sa Rasulullah na yung kanina daanan natin, ya ma'shara shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. O kayong mga grupo ng mga kabataang lalaki, kung kayo ay may kakayahan na, kaya nyo i-afford ang pag-aasawa, mag-asawa kayo. Ibig sabihin, kapag hindi nyo pa kayang i-afford, hindi, huwag muna kayong mag-asawa. Umalinaw yun sa isang salaysay ng hadith. So, hindi mo pwedeng kunin yung isang hadith at isasantabi mo yung isang hadith na pareho namang authentic. Haram. Bawal yun. Pagkaligaw yun. Okay? So, yung bawat hadith ay nire-reconcile nila yung bawat isa. Kaya naman, ito po ay case-to-case basis. Malinaw? Kaya, ang mahalaga dito, kapag napatunayan lahat, na-meet mo na lahat yung mga nabanggit nating mga kalagayan, nasa sayo ito, masyara tabarakallah, wajib sayo ang pag-aasawa. Ang batas ito ay wajib sa karapatan mo. Okay? So, yun po yan. Now, pangalawa, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sabi na majority sa mga ulama, mustahab. Pangalawang hukom sa pag-aasawa, mustahab o kanais-nais. Kanais-nais ang tinatawag na pag-aasawa sa isang tao. Ang tanong, kailan siya maging kanais-nais? Magiging kanais-nais sa kanyang pag-aasawa ay mustahab sa isang tao na may sariling pagnanasa. Meron kang desire. Okay? Meron kang desire, ika nga, alam mo yan sa sarili mo, yung desire na yan, especially yung tinatawag na sexual intercourse. Okay? Ngunit, walang pangamba na siya ay makagawa ng pangangalunya kapag hindi siya makagawa o hindi siya makapag-asawa. Ibig sabihin na I know myself. Kilala ko ang sarili ko kung ako ba ay matutukso o hindi matutukso. Diba? So kung kilala mo ang sarili mo at batid mo ang sarili mo na wala kang tinatawag na sabihin natin, wala kang takot na kaya mong iwasan ng fitna, hindi obligado sa iyo ang pag-aasawa. Mustahab. Okay? Mustahab sa iyo ang tinatawag na pag-aasawa. Of course, additionally, yung mga sabihin natin, yung mga nabanggit na una kanya sa paging wajib nito, yung paging kakayahan, diba? Panustos at iba pa. So, pag wala ka nito, ibig sabihin mustahab. Ikaw ay tinatawag na mustahab. Ibig sabihin ka nais-nais ang tinatawag na pag-aasawa. Hindi obligado ang pag-aasawa sa iyo sa ganitong case. Sa ganitong tinatawag na kaso. Kaya naman, wag mong i-obliga. Wag mong tinatawag na i-obliga sa iyo o kaya sa ibang tao kapag ganito ang kalagayan. Diba? So, alam niya at batid niya yung kanyang limitasyon at alam niya at kaya niyang iwasan yung tinatawag na fitna. Okay? Pero pag hindi man at na-meet yung mga ibang mga kalagayan, ibig sabihin, wajib sa kanya ang pag-aasawa. Now, pangatlo ang mubah. Ang tanong dito, anong pagkakaiba ng mustahab at saka mubah? Ang mustahab ay kapag ginawa mo, the best yun. Diba?
Although hindi siya dumating sa antas ng pagiging obligado, subalit kapag ginawa mo ito ay preferable yon, mas mainam yun. Diba? Kaya naman kanais-nais, desirable. Ang mubah naman ay simple, pinahintulot lamang sa'yo. Okay? Pinahintulot lamang. Parang halimbawa, pagkain, pinahintulot sa'yo kumain. Diba? Pagtulog, pinahintulot sa'yo matulog. Diba? Yan ang mga mubah. Now, ang pag-aasawa mga kapatid ay mahulog sa tinatawag na mubah. Okay, ang pag-asawa ay pinapahintulot o mubah sa isang lalaki na wala sa kanya ang mga kahilingan sa pag-aasawa. Wala sa kanya yung mga naunang binanggit natin, walang paghahangad sa kanyang sarili sa pag-aasawa, ngunit siya ay may kakayahang dalhin ang panustos na maayon sa batas ng tinatawag na Islam. So, ibig sabihin, ano pa rin ang punto na ito? Diba? Wala kang tinatawag na sabi nating desire, especially wala kang hindi ka gaanong mapusok o anumang katulad nito. Meron kang desire, siyempre, pero hindi gaanong tinatawag na sabi nating kapusok. O di naman kaya ay yung kondisyon mo, sabihin natin ay tama-tama lang, di ba? At the same time, pinakamahalaga dito yung kaya mong tustusan. Kaya mong tinatawag na kaya mong i-afford, kumbaga. You can afford marriage. Yun po yun. Kasi kung otherwise, kapag hindi talaga tinatawag na afford, ay mapapahamak yung tinatawag na sabihin natin yung magiging partner mo kasi hindi mo afford. Bagkus sa totoo lang, may mga ulama at may mga madhab na kung saan ay pinagbabawal talaga yung pag-aasawa kapag wala talaga silang tinatawag na hindi nila kayang i-afford. Okay? Financially. Especially financially. You know? So yung mga kapatid, so kapag ito ay ganito yung kalagayan ng isang tao, isang lalaki, specifically, ay mubah, pinahintulot sa kanya yung pag-asawa. Hindi siya desirable at hindi rin siya tinatawag na wajib. Pinahintulot lang o pwede ka mag-asawa. Okay? Pwede ka tinatawag na mag-asawa. Okay. So, yung mga pagbabahagi-bahagi na ito mga kapatid sa panampalataya Islam sa ganitong uri ay batay na rin sa pagtingin sa pangkalahatang kabutihan. Batay sa pagtingin sa pangkalahatang tinatawag na kabutihan. Kasi ang Sharia, pakatandaan natin, ang batas ng Sharia ay dumating para sa kaayusan ng bawat tao, hindi para sa kapinsalaan. Pakatandaan natin. Kaya naman kapag hindi mo sinunod ang batas ng Sharia, talagang mapipinsala ka. Especially ba itong mga tinutukoy natin dito, especially yung mga wala pang mga asawa, di ba? So walang duda. So kapag gusto mo ng kaayusan sa sarili mo at sa ibang tao, sundin mo ang batas ng Sharia. Kasi ang batas ng Sharia ay flexible. Ang batas ng Sharia ay sobrang akma sa lahat ng sitwasyon, di ba? Ito ay makalangit na batas. Subhanallah. Kaya naman nahihilot kumbaga yung tinatawag na nababago-bago yung batas ng Sharia batay sa pagbabago-bago ng kondisyon, pagbabago-bago ng kakayahan, pagbabago-bago ng sitwasyon at maging sa tinatawag na lugar at panahon, di ba? Now, bilang batayan mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa mga bagay na ito, ayan, bilang proof bilang pangkalahatan na proof doon sa tatlong pagbabahagi-bahagi na yan, mula sa opinion ng mga majority sa mga ulama, unang-una yung sinabi ng Allah. Ito yung sinabi ng Allah na nauna nang nabanggit, yun nga chapter 4 verse 3 ng Banal Quran, wa in khiftum alla ta'dilu alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' ila akhir al-aya. No, ano ang punto ng aya na ito? Ang punto ng aya na ito mga kapatid, ang nagpapalihis mula sa pagiging obligado nito mula sa aya ay ang iniugnay ng Sharia ang kautusan sa pag-aasawa sa pagkagusto. Di ba? Kaya dito, fankihu. Nakasaad dyan yung salita na fankihu, utos ng Allah, mag-asawa kayo. At pakatandaan natin pagdating sa principle ng fiqh o ng Sharia, pag ito ay utos ng Sharia, yaqtadi al-wujub. Pag ito ay utos ng Allah, ibig sabihin, ipinapahiwatig ito, basically, ipinapahiwatig ito na isang obligasyon. Subalit, mawawala ang pagiging obligado nito kapag merong ibang batayan na nagpapatunay sa konteksto na hindi yun obligado. Katulad halimbawa ng aya na ito. Unang statement, bahagi ng unang statement, sinabi ng Allah, fankihu, obligado yon. Okay? Kayo itinatawag na mag-asawa, obligado yon. Subalit, kung ating kukumplituhin ng aya mga kapatid, ay iniugnay mismo ng Sharia ang kautusan sa pag-aasawa na fankihu sa pagkagusto. O fankihu ma taba lakum, pagkagusto. So, kung hindi mo gusto mag-asawa, ayan ang magagawa mo, hindi mo gusto mag-asawa eh. Oh. So, hindi, lalabas ngayon yung pagiging obligado dito papunta sa ibang hukom. Diba? Papunta sa tinatawag na ibang hukom.
Kaya't naman ito ay batay sa kung ano ang kagustuhan ng tao. Kaya nga't ginawa nating obligado kanina yung isa sa mga kondisyon ng wajib sa kanyang pag-asawa kung ito ay meron siyang kagustuhan. Okay? Meron siyang desire, kumbaga. 'Di ba? Gusto niya mag-asawa. Gusto niya mag-asawa because of this, because of that. So alam niya sa kanyang sarili. So alam naman pilitin mo yung isang taon na ayaw mag-asawa pa, hindi pa niya mag-asawa. Alam mo pilitin mo siya mag-asawa, hindi ikaw nang gumawa ng batas. Hindi ganoon. Okay? So yun ay patunay na kung saan depende sa kalagayan ng tao. Una-una yung pagkagusto. At ang pagbibilang o pagpili sa pag-aasawa ayon sa bilang mula sa 1 hanggang 4 ay hindi isang obligasyon at ito ay hindi pinagkasunduan. Malinaw, hindi pinagkasunduan ng mga ulama yung bagay na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay. Now, yan ang unang proof. Pangalawang proof ay according sa sunnah. Mula sa salaysay ni Abu Ayyub radiyallahu an, na kanyang sinabi, okay? Na kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'u min sunanil mursalin, al-haya'u, wat-ta'atturu, was-siwaku, wan-nikah. Diba? 4 na bagay mula sa sunnah sa mga sugo, sa mga propeta at mga sugo. Ang haya, which is yung tinatawag na haya, yun yung pagiging mayumi, kayumian, o pagpapakumbaba, yun yung modesty. At gayon din ay pagpapabango. Masyaallah, kabilang yun sa gustong-gusto ng mga propeta. Sa ibang mga lahi, pag ang isang lalaki ay nagpapabango, alam na this. Okay? Ang turing ng ibang mga lahi, kapag mabango ka, babae ka. Subalit yung kanilang pagturing ay hindi isinaalang-alang sa batas ng Sharia sapagkat ito ay taliwas sa sunnah. Dahil ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mahilig siyang magpabango. Yan ang sunnah ni Propeta. At kinahihiligan niya ni Propeta sallallahu at yan ay kabagay mula sa sunnah ng mga propeta ay walang iba kundi ang pagpapabango. Yung modesty, yung pagpapabango, at paggamit ng siwak, at ang pagpapakasal. Ayan, wanika, pag-aasawa. Okay? Pag-aasawa. So, yan ay matatagpuan sa tinatawag na hadith ni Imam Tirmidhi rahimahullah. Subalit, yun nga, ayon sa iba mga commentator ng hadith na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ayon kay Imam Albani rahimahullah, ay medyo mayroong kahinaan ang hadith na ito. But by the way, at sinaypi lamang natin dito upang sa ganon ay, although may mga ibang grounds upang maging ito ay katanggap-tanggap yung hadith, at talaga naman, at ito ay ginawa talaga ng duda ng mga propeta. At gayon din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayan, sabi na, man ahabba fitrati falyastanno bisunnati wa min sunnati an-nikah. Sinabi, sino man na kanyang kinalugdan ang aking fitra, ang aking moral disposition, moral na disposisyon, sundin niya ang aking sunnah, at kabilang sa aking sunnah ay ang pag-aasawa. So ano ang punto ng mga hadith na nabanggit natin kanina, yung una at saka itong hadith na ito? Yung punto dito, iniugnay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aasawa sa pagkagusto. 'Di ba? Sabi ng salam, arba'um minas sunanil mursalin, yung unang hadith kanina, mapapansin natin. Okay? Yung hadith kanina, yan. 4 na kabilang sa gusto ng mga propeta. 'Di ba? So, ibinilang yung iniugnay na nikah, kabilang dito yung nikah. Iniugnay yung nikah sa pagkagusto. Sa tinatawag na pagkagusto, mga kapatid. At the same time, ito ay kabilang sa sunnah, kumbaga. At alam natin, basically, ang sunnah ay sunnah. Hindi siya tinatawag na wajib. Okay. So, ito ay iniugnay ng Propeta ang pag-aasawa sa pagkagusto, at ito ay nagpapalihis mula sa pagiging obligado. Ito rin ay kanyang tinawag na sunnah, na kapag ito ay tinuring na sunnah, ito ay mahuhulog sa pagpapahintulot at hindi sa pagiging obligado. Hindi sa pagiging tinatawag na obligado. So, yun po yung mga kapatid. Yun ang punto doon ng mga ng mga sunnah na banggit natin kanina. Now, next proof mula din sa hadith ni Prophet sallam, pakinggan ang hadith ng sallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So dumating, mayroong isang lalaki na dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibnatin lahu, faqala ya Rasulullah, hadhihi ibnati qad abats an tatazawwaj. So sabi niya, dala-dala ng ng lalaki na ito ang kanyang anak. Akay niya ang kanyang dalagang anak doon sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos sinabi ng laki na ito, propeta ng Allah, ito yung aking anak na babae. Ay tumanggi ito na mag-asawa. Ayaw niya mag-asawa, tinanggihan yung aking utos na mag-asawa siya. Mashallah, tabarakallah. Talagang
talagang nag-inganyo ngayon yung dati mga nag-inganyo mga ano talaga, maghimok talaga na mag-asawa yung mga parents, di ba? So dito mga kapatid, fakalalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa anak niyang babae, sabi niya, ati'i abaki. Sabi niya, sundin mo ang iyong ama. Sundin mo ang kahilingan ng iyong ama. Mag-asawa ka. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, siyempre, walang duda ay hindi pa mission na picture out ni Propeta sallallahu sa kanya yung kadahilanan, ika nga, kaya naman inutusan na sumunod sa kanyang ama. Sapagkat ang pagsunod sa magulang, lalo pa ito hindi kasalanan, ito ay sabihin natin ay isang obligadong tuntunin o kaya'y gawain. Fakalat, ito na ngayon. Nag-react itong babae. Nag-react yung anak ng lalaki na ito. Sabi ng babae na ito, "Walladhi ba'athaka bil haqqi atazawwaju hatta tukhbirani ma haqqu zawj ala zawjati." Sabi ng babae na ito. Sabi niya, sumusumpa ako sa siyang nagpadala sa iyo ng katotohanan. Sabi, sumusumpa sa Allah. Sabi niya, hindi ako mag-aasawa hanggat sasabihin mo sa akin, o propeta ng Allah, ang karapatan ng lalaking asawa sa kanyang asawang babae. Okay? So ito mga kapatid. So sabi niya, sabihin mo muna sa akin kung ano ang karapatan ng magiging asawa ko sa akin. So pag sinabi mo yan sa akin, titingnan ko kung ako talaga susundin ko ang kagustuhan ng aking ama. So ito na ngayon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, of course, hindi siya sinungaling. Direct to the point ang sinabi niya. Yan katotohanan. Sabi ni Propeta sallam, haqqu zawji ala zawjatihi law kanas lahu qurhatun falahisatha ma addats haqqah. Subhanallah, grabe yung kadakilaan, ika nga. Ito yung papaywatin sa kadakilaan ng karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. Diba? Although mayroong karapatan ng isa't isa, pero mas mabigat ika nga sa dalawang karapatan, ang karapatan ng lalaki kaysa sa karapatan ng babae sa bawat isa. At yan, of course, huwag kayo magalit sa akin ha. Yan ay galing mismo sa bibig ni Propeta sallam. Subhanallah. Diba? Anong sabi, mga kapatid? Ang karapatan ng lalaki, ng aking asawa, sa kanyang asawang babae, sa kanyang may bahay, kahit pa merong ulcer, biro mo, it is, of course, ito ay hyperbole. Okay? Hyperbole. Kumbaga, overstatement ang ginawa ng sallam. Malinaw? Kahit pa yung lalaki na ito ay meron siyang ulcer, okay? At ito ay dinilaan ika nga ng kanyang asawa, pero of course naman ibig sabihin ng dilaan niya. Ito ay lamang isang pagpapay at hindi kautusan, 'di ba? Kung kahit pa dilaan niya yung sakit ng kanyang tinatawag na asawa ay hindi niya lubusan na isakatuparan ang karapatan ng kanyang asawa sa kanya. Ganon kabigat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, 'di ba? So hindi 'yon ang hindi lang yung sa punto na 'yon, ika nga sabihin natin yung pagsunod kumbaga sa utos ng asawa sa kanyang tinatawag na sabihin natin na sa kanyang asawa. Hindi lang doon umiikot yung karapatan ng lalaki sa kanya. Bagkus sobrang tindi ng karapatan na ito mga kapatid, kaya ganun ang binitiwang halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil dito na pressure itong tinatawag na itong dalaga. Kaya sinabi niya, "Walladhi ba'athaka bil haqqi la atazawwaju abadan." Sabi niya, sumusumpa ako sa siyang humahawak ng buhay mo at nagpadala sa'yo ng katotohanan. Hindi na ako mag-aasawa kailanman after na malaman ko ang bigat at ang dakila ng karapatan na magiging asawa ko sa akin. Di ba? Kaya dahil dito mga kapatid, naintindihan at naunawaan ni Prophet yung kondisyon at ang pangamba ng batang babae na ito. At dahil dito sinabi ni Prophet la tunkihuhunna illa biidnihinna. At dahil dito sinabi ni Prophet doon sa kanyang ama, huwag ninyong ipaasawa sila. Huwag ninyo silang ipaasawa maliban lamang pagkatapos ng kanilang pahintulot o kay pagpayag. Okay? So wag mong i-force na ipaasawa siya, na mag-asawa siya. Bagkos ay saka mo lang ipaasawa siya since na ikaw yung wali kapag pumayag siya. Okay? So yun mga kapatid, kaya kung it's a case to case base mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya dahil dito, ang punto ng hadith na ito ay kung ang pag-aasawa ay isang obligadong kautusan, nararapat sana na ito ay sasalungatin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganitong kasabihan ng babae. Ngunit siya ay hindi kumibo na nangangahulugan lamang na ito ay hindi obligado.
na hindi tinatawag na obligado sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng kalagayan. Linaw? So ipatunay. Kasi ang professor wala sa karapatan ng propeta na manahimik ika nga sa isang bagay kung ito ay mali at taliwas. Pakatandaan natin yan mga kapatid. At kabilang of course sa kanilang naging batayan ng mga ulama na ito ay ang mga sahaba. Ang mga sahaba mga kapatid, ng iba sa kanila ay namatay na lamang na walang asawa. At sila ay hindi sinalungat sa kanilang tinatawag na ginawa. Hindi sila sinalungat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ito ay obligado sa lahat ng pagkakataon at obligado sa lahat ng katayuan at obligado sa lahat ng tinatawag na kondisyon. Diba? So yun yung mga kapatid. Kaya ito ay naiba ang hukom ng pag-aasawa batay sa tinatawag na kalagayan, batay sa kondisyon ng tao, batay sa katayuan ng tao, batay sa panahon, batay sa tinatawag na lugar. Okay? So yun po yung sabihin natin, yun yung tinatawag na batayan nung una. So balit, since na wala tayong oras, para sa pagtatanong, hanggang 3:30 lamang tayo mga kapatid. Kaya naman, gusto nyo ito ipagpatuloy natin kaso lang wala tayong oras kasi baka may mga katanungan pa kayo kasi wala problema sa akin kung ipagpapatuloy inshallah subhanahu wa ta'ala.